I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. So, yun mga kababayan, mayroon akong update video sa inyo. Gusto nyo malaman kung anong nangyari sa mga senador na sangkot sa flood control? Sabi po ng mga anti-Marcos, kinukutya si PBBM na wala daw makukulong ng mga big fish. Well, lagi natin sinasabi guys, maghintay kayo kasi mayroon tayong due process. Lalo't lalo ay sangkot yung mga mambabatas na yung mga mambabatas tulad ng mga senadors, vice president, congressman, di ba? Sila kasi hindi naman kasi basta-basta mo sila ipakulong kaagad. Hindi forke nabanggit ang pangalan nila, arestuhin mo. No, mali din po yun, di ba? So, kailangan imbestigahan mo sila. Ika nga, due process. May proseso po yan para nang sa ganun, kumbaga malinawan na talagang sila po ay lumabag sa mga pantuntunan ng saligang batas. Di ba po? So, dahil dyan, kinukutya nga actually si PBBM na hindi daw makukulong yung mga nasasangkot. Ay, nako. Wala po tayo sa panahon ng mga nakaraan kasi laging pabor nung panahon na yun Pero under the Marcos administration, ang batas ngayon po ay gumagana. Bakit kanyo guys? Si dating Senator Bong Revilla ay sangkot, di ba? Sabi nga nila galing siya ng kulungan tapos babalik na naman. Oh my goodness, guys. Siyempre, sabit siya nabanggit siya So, I think, malakas ang ebidensya laban sa kanya, mga kababayan. Bakit? Ito guys, naglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan, 3rd Division. Oh my goodness, guys. Ito na. Bakit? Sabi nila, babalik na naman sa kulungan. Wala tayong magagawa kasi no one is above the law. Kailangan sumunod tayo kung anong saligang batas. Diba? Pag nagnakaw ka sa kabanang bayan, of course, alangan naman paboran ka. No, wala po yan sa katauhan ng Marcos administration. Wala, hindi uso nga. Wala tayo sa panahon ng Poncio Pilato, guys. Laging pabor, no? Sabi dito, guys, ng Abante News Online. Ayan, inilabas ng Sandigang Bayan 3rd Division ang warrant of arrest laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at anim na DPWH official kaugnay ng kasong malversation through falsification of public document na walang nirekomendang piyansa. Oh, course, guys. Sakit yun. Ito'y kaugnay na umano 92.8 million ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. What? Bakit nakarating doon si Bong Revilla, guys? Sa Pandi, Bulacan. Anong koneksyon niya? Diba taga Cavite yan? Mayroon ding whole departure order laban kay Revilla at sa 6 na official. Abangan ng buong detalye sa link sa comment section. O gusto nyo basahin kung sino yung mga actually kanina nanonood po ako ng Blue Ribbon Committee hearing. Grabe guys, 7 hours. Salamat po doon sa mga nanonood. It's okay. Alam nyo ba, nag-announce si Senator Tulfo Erwin na si Bryce Hernandez, si Alcao, at saka si Mendoza. Nako guys, naglabas ng warrant of arrest nga ang Sandigang Bayan. So ibig sabihin, baka sila ang kasama. Wow, ngayon, inilipat na sila sa kustodiya ng Department of Justice. Kasi nga, sabi ko dun sa video ko, sana ilipat sila ng kulungan, wag na lang sa Senado. Kasi baka mayroong sulsul. Ay, nagkatotoo yung sinabi ko talaga. Nagpasalamat ako sa self ko, guys. Dilipat nga. Pero hindi, talagang makukulong sila, guys. Kasi naglabas nga ng warrant of arrest. Ayan Bong Revilla, pinaaresto na ng Senado. Ay, nako, Mr. Revilla, kawawa ka na naman. Balik kulungan ka. Sandigang Bayan sa flood control scam. Oh my goodness. Guys, mayroon pang isa. Si Jinggoy. Kaya abangan po natin. Mayroon pang isa si Chis Escudero. Mayroon pang isa si Joel. Kaya nga, subaybayan natin guys. Kahit magpuyat ako, basta lang
may updates ako mayroon ako i-update sa inyo para ma-inform kayo. Kasi yung iba sanay na sa aking channel, ang iba ayaw na nila mag-research. Kasi hindi tayo pwedeng mag-fake news, lagi tayo may source. Gusto nyo bang ma-cyber-libel ako? Mga kilalang taong binabanggit natin dito. Ayan si Abanti. Oh no. Babalik tayo. Babalik ka rin. Oh no, guys. Ano ba yan? Mga bes, babasahin ko sa inyo Babasahin ko sa inyo para kompleto detalyado. Okay? Sabi po din June 19, 2026. Kanina pa ito, guys, no? Anong oras na ngayon? Alauna na. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan laban kay Senator Bong Revilla. May sipon ako, guys, sorry. At 6 na official ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ito sila. Ito ay kaugnay ng kasong malversation of public funds na isinampal laban sa kanila kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayan. Kasama rin sa inisyuhan ng warrant of arrest sina Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Emilita Jowat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda na pawang mga opisyal ng DPWH Bulacan. Kasabay nito pag naglabas din ng Sandigang Bayan ng Hold Departure Order which is ang HDO laban sa mga akusado. Ayan mga kababayan. Ano bang nabanggit ko kanina? Si Alcantara? Parang hindi yata siya kasama dito. Actually, ayan kasama inisyuhan warrant of arrest na Bryce Hernandez, si Bryce, ayan RJ Dumasig, GP Mendoza, Emilita Huwat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda na pawang mga opisyal ng DPWH. Ayun. But anyway, ayun correction lang, guys, correction. Wala dito si Alcantara, si Corley Vizcaya, wala. At saka si Bernardo, wala. Pero, ang sinabi kanina kasi, ililipat po sila sa kustodiya ng Department of Justice, DOJ. Doon na lang dapat sila ikulong. Kaya sabi ko, 'di ba? Dapat lang kasi baka magkaroon pa ng sulsul doon May mga gapangan na kausapin para bumaliktad. Di kayo naloka. See? Mga bes. Sabi dito ng mga nagko-comment, saglit lang bago nyo panoorin. Dahil dyan, guys, ito yung mga nagko-comment. Sabi dyan, palalayain ka ni Duterte pag nakalaya siya. Wow. Ayan naka-sweater second time around. Makakalaya din ulit yan sa pag naging presidente. Pag naging presidente na si Sara Duterte tapos dating gawi uli pag nakalabas na. Well, tanungin nyo ang taong bayan kung papayag sila na babalik ang mga Duterte, di ba? Palagay ko malamang mangyari yan. Walang kadala-dala naman si Luni. Second chances na iyan ginawa pa rin, no? Kaya nga, di ba? Pahawak-hawak ka pa sa Santo Niño. You know already na mali yung ginagawa mo, Mr. Revilla. Di ba? Maling-mali may agimat yan siya. Talaga lang, ito na ba, yung big fish, may bigger at bigger pa riyan. Di ba mga kababayan? Di ba, may agimat, ay ibang klaseng agimat. May agimat siya na mahabang kamay, kaya I shall return. I shall return to the cell where I belong. Di ba? Ayan tingnan nyo. Pahawak-hawak pa. Di ba? Mapahawak-hawak. Hindi niya alam yung mga pinaggagawa niya. Kung naniniwala ka sa Panginoon, hindi mo na dapat gawin uli yun, di ba? Nagkabalik ka na minsan, so dapat nagbago ka. Yun nga, karma is always there. Side by side po yan, mga kababayan. So dahil dito, guys, ito po, siya na mismo ang sumuko. Sumuko po siya. Ito, panoorin niyo po ito. Mga kababayan, kung nakita niyo dito, ayan po si dating Senator Bong Revilla.
siya po ay mismo sarili niya po ang sumuko. Ito po siya. Yan, naka-sweater siya ng white. Ayan, no, nakita nyo. Kanina po yan, no. Today is, yes, sumuko siya ng January 19, 2026, guys. Ayan, no. Hindi ko na nga ipadinig sa inyo kasi wala pong boses. Even na tinanong po siya ng isang reporter, hindi po siya nagsalita, no. Nakatingin lang po siya. Ayan, si dating Senator Bong Revilla. Ayan po, oh. Medyo malungkot, siyempre. Ganun talaga eh. Alam mo palang mali. Ginawa mo pa din. Wala tayong magagawa. Ano yan, guys? Sanayan na lang. Alam niyo, sa totoo lang, di ba galing sa kulungan dati. Dahil dun sa PDAB ba yun? Correct me if I'm wrong. Ngayon, siyempre, ang akala ng taong bayan ay nagbago. Kaya, binuto uli siya, di ba? Nanalo siya, guys. Nanalo siya. Pero ito na naman. Sa pangalawang pagkakataon, oh my goodness. Here we go again. I shall return. Di ba? Si General MacArthur talaga, oh. Yung mga words niya na ganyan, di kayo naloka. Kasama yata yung misis niya. So, para sigurado na nagsumuko siya, ito basahin ko sa inyo, okay? Sabi dito mga kababayan, 3 hours ago, sumuko sa Camp Crame si Ramon Bong Revilla Jr. matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan kaugnay ng maanumalyang flood control projects sa Pandi, Bulacan. Hindi na nagbigay ng pahayag sa media ang dating senador. O, you see? Sinong source? ABS-CBN News. You see, guys? So, yun. Yan umpisa pa lang yan. May kasunod po dyan, mga kababayan. Kaya, see you again on my next upload videos. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Likes, guys, para naman i-spread ni YouTube yung ating video. Hindi niya in-spread, guys, eh. But anyway, thank you, guys, sa inyong likes. Follow me. Ayan, kayo na pong bala magkomento. Siyempre, magre-react din talaga kayo, no? See you again, guys. Bye, and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye, everyone.